Congratulations kayo! Wait. Parang may kaboses si Direk Loren Jogi dito. Eto pa, may picture na kumakalat na ang suot niyang polo shirt ay may text na kuya. Umamin ka na. Si Direk Loren ka ba? Nako. Alam naman natin na ilang taon na ang speculations na si Direk Loren Jogi ay si Big Brother. Pero sa video na ito, papatunayan natin kung bakit nga ba hindi si Direk Loren Jogi si kuya ng Pinoy Big Brother. Tara, himayin natin. Simula pa lang ng Pinoy Big Brother, misteryoso na ang identity ni kuya. Hindi siya nagpapakita, boses lang. Kaya nung may nag-viral na video na kaboses daw ni Direk Loren, confirmation na daw ito ng speculation na si Direk Loren Jogi at si kuya ng Pinoy Big Brother ay iisa. Ilang dekada na itong chismis. Pero ito ang mga dahilan kung bakit masasabi kong hindi si Direk Loren si Big Brother. Reason number 1, hindi kaya ng schedule niya. Si Direk Loren ang isa sa pinaka-busy na boss sa ABS-CBN. Una, siya ang head ng Star Magic. Ibig sabihin, in charge siya sa careers ng daang-daang artista. At tuwing i-ere ang Pinoy Big Brother sa telebisyon, alam naman natin na talagang kailangan talagang tumambay ni kuya sa loob ng bahay. Paano na lang yung hundreds of artists ng Star Magic, no? Kung tatambay na lang siya sa loob ng bahay. Aside from being the head of Star Magic, siya rin ang manager ng BINI. At alam naman natin kung gaano ka-in-demand ang BINI ngayon. Sila ang hottest girl group in the country right now. Paano na lang kung may business meeting ang BINI with the sponsors and other brands? Syempre, kailangan ng approval doon ni Direk Loren. Kung siya si kuya, malalang multitasking ang kailangan ni Direk Loren. Maliban dyan, siya rin ang head of TV entertainment ng ABS-CBN. Kaya naman ang tanong natin, paano siya makakapag-stay sa bahay ni kuya 24/7? Remember, ang mga task sa PBB, inaabot yan ng ilang oras hanggang buong araw. Hindi mo pwedeng basta iwan yon para, for example, makipag-meeting ka sa isang brands na gustong kunin ng BINI as endorser, o di kaya naman na executive meeting ng mga bosses sa ABS-CBN. At alam naman natin si kuya, kailangan tutok na tutok yan sa bahay with the housemates. Ang isa pang dahilan, the voice. Oo, yung boses. Totoo, medyo hawig ang tono. Pero kung papakinggan mong mabuti, ang mga casual interviews ni Direk Loren, mapapansin mo ang difference. May pagkamalumanay si Big Brother na almost robotic at sobrang consistent. Si Direk Loren, may konting pagka-animated yung pagsasalita. Congratulations kayo! Si Direk Loren at ako ay... So, sino si kuya? Well, sa isang vlog mismo ni Direk Loren Jogi na may titulong Am I Big Brother? He neither confirm or deny the speculation. Yun na nga, nakulong na ako sa bahay ni Kuya. I've been doing Big Brother since 2005. So yun, some people call me Kuya, some people think I'm Big Brother. Sa sagot na ito ni Direk Loren, mas lalo ka talaga maku-curious. Which brings us to my personal take na si Kuya ay most likely isang professional voice actor na hired ng ABS-CBN. Same as Peter Musngi na siya ding boses ng ABS-CBN. This is ABS-CBN. Sa loob kasi ng bahay ni Kuya, ang script ay sinusulat ng mga producers and scriptwriters. At ang boses lang ang pinapasa through the voice talent, which is si Kuya, para consistent, clear at may mystery. At dahil sa ganitong setup, kahit mawala ang original na Kuya, pwedeng palitan ng ibang voice actor. Kaya naman para sa akin mga kamagkano, kahit suot pa ni Direk Loren Jogi ang t-shirt na nakasulat na Kuya, para sa akin, hindi si Direk Loren si Big Brother. Ulitin ko, para sa akin lang yan ha. Again, bagamat sa tingin ko ay hindi si Direk Loren ang boses sa likod ni Kuya, hindi naman natin maitatanggi na siya ang utak sa likod ng success ng programang ito. Ikaw, anong opinion mo tungkol dito? Naniniwala ka ba na si Direk Loren Jogi ay si Kuya? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung gusto mo pa na mga ganito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Meron na rin pala akong bagong YouTube channel ha. Baka naman mag-subscribe ka na doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood.